Hi everyone, this is Carl Loyola. I am the content creator in TikTok and now I'm here in YouTube having this podcast at pag-uusapan nga natin ngayon for this episode ang mga wishlist natin for the Miss Universe Philippines 2025. At napag-usapan nga namin doon ang hinaing ng mga pageant panis kung sino nga ba at karapat-dapat na makita or sino nga gusto nilang makita sa darating na MUPH 2025 next year. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Again, my name is Carl Loyola. Meron akong YouTube which is Carl Loyola. Type nyo lang dyan sa YouTube channel nyo, Carl Loyola. Lalabas na yon para mabalikan nyo yung ibang mga live natin. Nakapollow na daw si Roberta Gapas. Salamat. Maraming salamat. Para lalabas na lang yung mga gantong live natin. So, yun na nga. Pag-uusapan natin ngayon yung mga Miss Universe Philippines wishlist natin. Ayan, nababasa ko na unang-una. Sabi ni Chelsea, Iliana daw ang wishlist niya. Iliana ako, period. But my golden wishlist is Pauline and Atisa. Si Pauline, again, utang na loob, pagpahingahin na natin. Wala po tayong Pauline na makikita. Kasi po si Pauline ay hindi naman pasa ng application niya sa Miss Universe Philippines Bohol. Ipinakilala na yung mga delegates ng Miss Universe Philippines Bohol at wala po ng Pauline Amelings. Unless si Pauline Amelings ay magre-representa ng ibang lugar. Kunyari, Filipino Community of Belgium, ganyan. Pero wala pong Pauline Amelings. Ulit kami sa Atisa Manalo, pagpahingahin po muna natin si Atisa Manalo. Feeling ko, hindi rin siya lalaban next year. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko rin makita talaga si Atisa. Gusto ko yung isa pa. Kasi malay naman natin. Gusto ko rin makita si Atisa sa Grande, actually. Pauline Amelings din daw si Aqua Boom. Rafa Riedel, Annabelle McDonald naman daw. McDonald. Chelsea Iliana ako, period. Sabi ni Aqua Boom Jazzy, bakit naging Miss Thailand si Aqua Boom? Waiting ng Miss Biringan. Biringan Lost City yan, di ba? Walang franchise ang Biringan, Mark. Laban down. Laban si Atisa na konsehal. Lalaban. Next year ba yan? Sige, abangan natin. Iliana na ang pag-asa. However, ito na naman ulit tayo, guys. Sabi ko makikibalita ako. Wala akong balita sa Miss Universe Philippines Laguna. Last time, ang huli kong balita, nag-announce na sila kung sino yung magsasubmit ng application kasi nga magpapapageant ng Miss Universe Philippines Laguna. Pero ngayon parang hindi na siya matunog na magpapapageant. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa loob. Kung ano ba, kung may nililigawan ba Miss Universe Philippines Laguna na i-appoint ng mismong Laguna or magpapapageant pa rin sila. Hanggang ngayon wala pa rin akong balita. Pero as soon as makakuha tayo, makasagap tayo ng balita at makumpirma natin, i-share natin yan sa inyo. Kuya, si Pukerat daw ang pambato ni Chelsea. Bakit naman si Pukerat? Si Pukerat yung kamukha ni Cameroon sa Miss Universe. Kamukha niya talaga. Tapos recently, nakakakita ako ng mga clips ni Miss Cameroon sa Miss Universe. Tapos kamukha niya talaga. Macgary daw laban pa, isa pa. Naku, mukhang wala na tayo makikita Macgary. Kasi vocal naman si Christy ngayon na talagang tapos na yung kanyang pakikipagbaka. Ginalaw daw ni Kathleen Payton ng baso. Hindi ko po nakikita. Anong klaseng galaw ba? Anong klaseng galaw yung kay Kathleen Payton? MMD for MGI. Tigilan nyo na si MMD for MGI. Ako gusto ko kay MMD, mag-pursue na siya ng ibang business. Hindi business sa negosyo ha, business sa buhay, like modeling career, modeling sa international scene, ganyan. Winwin Marquez, sabi ni Park Jongsong. Winwin Marquez naman daw ang wishlist ni Park Jongsong. When it comes to Winwin Marquez, ano bang itsura na ni Winwin ngayon? Kung ang Winwin ba ngayon ay laban na laban ng katawan, laban na laban pa rin ang
ang itsura, ang physical appeal, edi go. Kung kagaya pa rin ng 2017. Again, remember, ang hinahanap ngayon ni Halu, kagaya ni Shanice at kagaya ni Denmark. Diba? Sabi ni Chelsea, MMD is overqualified daw. Mismo, kaya nga ayoko na mismo siyang pababain pa ng trono kasi nga, di ba Miss Universe Philippines na nga yung mataas for us, tapos papababain pa natin ng trono si MMD. Mutyada tool for MU, tangal loob. Pagpahingahin din natin si Mutya, ang tagal na ni Mutya. Although si Mutya, laban na laban pa din yung itsura. Mutya, 30 plus na atayan ngayon, laban na laban pa rin naman yung itsura niya kasi nakita natin siya last time sa Binibining Pilipinas 60th edition. Pero kung ako lang din naman, pahinga na si Mutya, sabak naman tayo or magkabag naman ulit tayo ng mga bago ngayon. Miss Supra na siya, though wala namang kaso kasi si Antonio nga Supra title holder tapos nag-MU. Pero utang na loob naman, pagpahingahin na natin siya. May bago ngayon guys, Bohol. Miss Universe Philippines Bohol, isang contestant sa Miss Universe Philippines Bohol. Nagte-trending siya ngayon. Tyra Goldman. 5'10" sa Tyra Goldman. Kabatch to ni Pauline Ameling sa Mutya ng Pilipinas. 2019, magkakabatch ata sila. Tapos nanalo ata to ng title. Kung hindi ako nagkakamali, parang top model kineso. So, parang ayun ang isa sa mga abangan natin ngayon sa Miss Universe Philippines Bohol. At nakakapagsalita rin naman to. Although ang comm skills hindi rin naman mahalaga ngayon sa Miss Universe. Pero parang isa yan sa mga abangan yung Kyra Goldman. Sino pa sa tingin yung mga abangan natin? Kasi yun pa lang yung mga nasasagap ko ngayon, yung Kyra Goldman. May nanalong ngayon bago sa Miss Universe Philippines Bacolod. Yung si Atisa, yung nagputong ata ng corona. Basta judge dun si Atisa. Okay din. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung height nung nanalong Miss Universe Philippines Bacolod. Kasi parang mas bet ko talaga ngayon yung mga matatangkad at habaan. So, sino pa sa tingin nyo yung mga dapat nating abangan? Bukod sa mga lagi nating mini-mention, ha? Kasi yung mga lagi nating mini-mention, mga Iliana, kilala na natin yan si Iliana. Si Piton, kilala na natin. Yung mga hindi pa natin masyadong kilala. Iliana, kuya, ayun, na-mention na natin paulit-ulit sa Iliana. Si Iliana yung number 1 nating wishlist. Pero, sana makita talaga natin si Iliana, no? Pero, mga nagpaparamdam sila, hindi ko rin alam sa mga babaeng to, eh. Mga mapagpatul din sa mga social media. Even si Emma Tiglao, minsan, umaharo talaga yan sa mga pageant fans na mukhang sasali or what, ganyan. Parang recently nga sa live ni Emma, nagtanong siya kung sasali daw siya, saan ba daw siya magandang sumali, parang ganyan. So, hinaharot din talaga nila yung mga pageant fans, no? Sabi ni Carlo, Gabby Garcia daw po, balak din sumali. Ano bang height ni Gabby Garcia? Kung ako lang tatanungin, gusto ko talaga ngayon matatangkad. Bella Ismael, yung kasing katawan sana ni Rachel Peters, Omsim, mga ganung prototype. Miss Universe Albay 2023. Miss Universe Philippines Albay 2023, di ba yun yung matangkad? Nakalimutan ko yung pangalan. Maganda siya, ang ganda ng height, pero nung time niya sa, hindi, 2024 yung sinasabi kong Miss Universe Albay. 2023, sino to? Kasi 2022 si Julia Sabier, 2023 wala ata, 2024 yung ngayon lang. Kisses for BBP. Diyos ko, wala nga tayong balita kay Kisses. Hindi na nga natin alam kung ano nangyayari kay Kisses. Jello, thank you sa heart. Stacey Gabriel naman daw si Roel Benluan. Guys, kasi ngayon nga yung problema natin, di ba? Sabi natin, gusto natin yung mga nasa tall side. Kaya, wag nyo muna i-mention yung mga nasa small side. Though sentimental favorite ko talaga si Stacey. Iliana Aduana, bet ko sakali mag-MUPH. Sabi ni Lawrence, ayan, daming Iliana Aduana. Sana talaga, no? Sana talaga mag-join si Iliana Aduana next year, no? Hipon daw, sabi ni Carlo.
Guys, again, ang kailangan natin, basta nakakapagsalita, okay na. Hindi naman sa pag-aano, si Herlene, kailangan pa talaga ng maraming practice sa comm skills. And ang kailangan din natin sa MUPH, Josa, mala Denmark. Ay, paulit-ulit natin minimension yung salitang Josa. No? Sana ngayon, alam nyo na kung anong pagkakaiba ng maganda versus Josa. Kasi parang magkaiba siya. Angelica Lopez, pagpahingahin na rin muna. Max Collin, yun, bet ko din yung Max Collin. Recently, maingay ang pangalan ni Max Collin. Parang wini-wish nila na, magpasa ka ng application. Though wala namang makikitang hint kay Max Collin na parang sasali siya. Pero, ayoko din kasi na napipilitan. Kung pinipilit lang si Max Collins ng mga fans or ng kung sino mang mga handler, wag na lang. Dapat yung mga bukal pa rin sa loob. Si Chelsea napunta na kay Vice Ganda. Maria Isabella David. Guys, again, tall side. April Smith. Kung ako lang din ang masusunod, doon ako sa mga bago ulit. Si Steffi utang na loob, kakapanganak lang. Haring Hagorn, kakapanganak lang ata ni Steffi. Pagpapahingahin mo naman muna yung tao. Tara Valencia, si Tara po ay magsusupra, so hindi pa siya pwede. Magsusupra pa si Tara. Next year. Ayan. Pulling Miss Ball 2023-2024 na po. Nicole Borromeo, bet ko din yan. Sana maudyok din nila, no? Sana maudyok nila na sumali. Pero walang balita dyan kay Nicole, pero isa din yan sa mga sentiments kung gusto niya sumali. Sana sumali siya. Bukod dyan sa mga yan, sino pa? Yung mga bagong names naman. Nakakaumay na yung iba. Ano ba yung mga nakikita nyo ngayon sa mga social media? Sino mga pangalan? Tsaka guys, yung mga mini-mention nyo, yung mga mini-mention nating names, dapat sasali muna yan sa mga local pageant nila. Kasi kung hindi naman yan sasali sa mga local pageant nila, hindi din yan uupra. Kaya, karamihan na makikita natin ngayon talaga, mga baguhan din, mga galing sa local pageant. Yung appointment, pwede pa naman ata, kasi nga, yung Australia, nag-appoint sila ng 3 eh. So, mangyayari pa talaga yung mga appointment kineso. Tsaka dapat mangyari talaga, at dapat pwede pa talaga yung appointment, kasi nga, kung hindi yun pwede, karamihan sa makikita natin ngayon, mga baguhan talaga. Ana Mercado, sabi ni Philippine Pageant, bet na bet ko din yan, yung Ana Mercado. Pag ayan sumali, this year, inappoint siya kunyari ng Quirino Province. Ann Margaret Mercado yan, di ba? Kunyari, inappoint siya ng Quirino Province, no? May franchise ang Quirino Province, eh. Isa din niya sa makikipagbardagulan next year. Isa yan sa mga kaabang-abang. Ano? Ann Margaret Mercado. Tama ba? Ann Margaret Mercado ba yun? Claiza Castro naman daw, sabi ni Madge Oxenia. Walang paramdam si Claiza Castro ngayon, pero isa din yan sa pwede talagang bumalik. Ang kailangan lang ayusin ni Claiza Castro yung styling niya talaga. Kasi parang ayun yung hindi nila na perfect last time. Hanggang finals, hindi talaga nagkatugma-tugma lahat kay Claiza. Pero ayun, malakas yan pag bumalik yan sa tangkad. Pinay na Pinay. Mahaba ang bias. Mahaba ang leeg. Yun. Sabi naman ni Jai Crystal de la Cruz, perfect din yan. Oo, Miss Zambales, first runner-up Binibining Pilipinas. Ito yung mga gantong mga repeaters, yung hindi masyadong hype. Pero, hindi sila masyadong hype, pero repeater sila. Yun yung mga masasarap sundan next year. Ayan sina Quirino Province, Ann Mercado. Yung mga repeater sila, pero hindi ganun talagang ka-hype. Na solid ang hype ng pangalan, kaya nga parang sarap nila sundan next year. Ayan, mga bardagul sila doon. Roxy Smith.
Height din ang problema kasi kay Roxy Smith eh. Tsaka pang artista kasi sa Roxy Smith. Roxy Baines yan, di ba, Miss Earth? Excuse me. Yung gigil daw sa crowd. Yes, na-mention din yun ni Kat. Parang yung last interview ni Kat dun sa Legacy Ball, yung pa-ball niya. Gusto niya rin makita sa Miss Universe Philippines or mag-compete sa Miss Universe yung talagang may gigil daw talaga. As in, may gigil sa corona. Parang sila din, si Kat, si Pia, may mga gigil din sa corona. Tapos, so, ibig sabihin nun, kung may gigil sa corona, blah, 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 ibig sabihin, yung mga hindi napilit ng mga pageant fans. Kasi iba napipilit lang ng mga handler, ganyan. Panis, sumali ka o ganyan, sali ka, so sumasali. Ayun. So, hanap kayo nung may gigil talaga sa corona. Sino ba yung may mga gigil talaga sa corona? Actually, si Stacey. Si Stacey Gabriel, nakita mo rin talaga sa kanya yung gigil eh. Sa lahat ng mga repeaters ng MUPA siya. Ayun. Makikita mo rin kay Stacey talaga yung gigil. Ayun, sabi ni Ivan, Stacey rin daw. Oh. Iliana. Oo naman, syempre, Iliana. Pero yun nga, sa mga nag-MUPH yung nakaraan, diba? Yun nga, makikita mo kay Stacey, ganyan. Wait lang, sino si Stacey de Ocampo? Anong province yun? Sa search ko mamaya. Tsaka yung Juliana Martinez ng Quezon Province. JM, kumusta? MMD for me was the last one gigil na daya lang. Hindi naman nadaya si MMD. Hindi naman siya nadaya. Talagang, ano lang, hindi lang siya favorite. Hindi favorite na organization. Jofi, hindi ako punta sa fight. Jofi, pasok ka dito. Gusto mo, invite mo yung mga panis natin. Maraming kapampangan dito. Nepti, nadaya siya. Hindi siya nadaya, hindi lang siya favorite. I want daw Angelic Manto. Magpapahinga na nga si Angelic Manto. Pagpahingahin na natin siya. Ayan, Ayan, Jofi, ang daming kapampangan dito. Kapampangan here. Guys, Mr. Pampanga, next week na daw. Parang all-stars ang Mr. Pampanga. Yun nga, sabi ko nga kanina. Parang may mga galing ng international, may mga galing ng nationals. So, yun. Gusto ko sana si Steffi Pasarela. Nasaan na yun? Gusto ko sana si Steffi. Gusto ko naman kakapanganak lang ni Steffi nga, sabi ko. Kakapanganak lang. May nag-comment how about Ian Bernos daw? Pagpahingahin na rin muna. Sana magkahimala bilang tumangkad si Stacey. Pero guys, yung height, di ba sinasabi nga natin gusto natin matangkad, pero parang hindi din eh. Kasi si Miss Nigeria nga, hindi naman ganun katangkaran, di ba? Parang yung umpisa nga, ako lagi kong sinasabi, hindi ako nagaganda sa proportion ni Nigeria, ganyan. Pero tingnan mo, nag-penetrate din naman. So parang weather lang. Kung magugustuhan. Kung hindi, edi hindi. Kaya ayun nga, nag-content ako last time ng Stacey. Kasi nga kung sino man yung may pinakamalapit na sa MUPH 2025 crowd, si Stacey, kasi siya yung first runner-up. Usually pag first runner-up, di ba mga unfinished business nga yan, nire-reserve dyan yung corona. Kumbaga pag bumalik sila, malaki talaga yung chance na ibibigay sa kanila yung title, ganyan. So, yeah. Ba't hindi natatawa sa word na term na penetrate? Ayun si Dean Winchester, natatawa sa term na penetrate. Kung naiisip mo na pag-penetrate, reaction kay Winwin Marquez. Ito si Winwin Marquez, di ko alam kung nagpaparamdam to kasi parang recently kumakalat yung mga video para nakikipag-meeting siya kay Sir Louie ba? Yung kay Sir Kineso nung head ng ACES, parang ganyan. So bagay, matagal pa naman ang MUPH 2025. So madali naman sigurong ibatak pa yung katawan kung gugustuhin. Pero talagang iba yung pagka-fit ni Winwin kasi nung binibining Pilipinas din niya. Kasi bata pa rin talaga kasi siya noon. Iba talaga ang bentahe pag bata. Iba yung katawan ng bata kaysa pag nag-i-age na talaga. Yun. Feel ko si Joey Marquez sasali. Bakit naman Joey Marquez?
Tapos kay Atisa, isasali pa siya. What do you think? Hindi niya improve. Wala namang need i-improve kay Atisa eh. Wala na guys need i-improve kay Atisa. Hindi niya lang talaga destiny. Nung MUPH, ginawa niya talaga lahat. Alam niyo yan sa mga nanood ng live ng MUPH. Alam niyo kung paano tinilian si Atisa. Moment na moment talaga ni Atisa. Alam niyo yan talaga nagkagulo lahat kay Atisa. Perfect lahat yung ginawa niya, paliyad-liyad. Pero talagang hindi niya destiny. Wala namang kulang. Hindi lang talaga nakalaan sa kanya. Even yung Cosmo stint niya, akala natin yun na talaga, ganyan. Pero hindi talaga nakalaan eh. Angel Rose Tambal, pwede. Hindi rin masyadong napansin si Angel itong nakaraan, Miss Leyte. Malay naman natin sa susunod na ulit niya mag-materialize na lahat, no? Nakakatuwa nga rin yan si Angel kasi parang hindi mo siya akalain na magsisemis siya. Kasi yung laban niya noon, parang 50-50 magsisemis, 50-50 hindi. Tapos siya yung parang panglima na tinawag. May nakuha siyang award eh, kaya pumaslak siya sa semis eh. Nakakatuwa. At alam ko masaya na siya sa placement niya ngayon. Amira Sulaiman, hindi ko kilala pero i-search ko mamaya. Magkaka-MUPH Quezon Province, no? Para sa mga taga-Quezonians dyan. Magkaka-MUPH Quezon Province, no? Kasi itong mga sinasabi niyong pangalan, yung mga mauugong na sasali for the MUPH Quezon Province. How about Bella Ismael? Hindi naman nagbibigay ng ano si Bella ngayon? Hindi naman nagbibigay ng hint na sasali. So feeling ko nagpahinga na rin talaga si Bella ng tuluyan. Though masarap pa siyang makita talaga na makipag-bardagul. Masarap siya makipag-bardagul pero hindi ko siya parang wini-wish na makita sa Miss Universe stage. Kasi mas gusto ko nga yung iba. Pero masarap siya makita makipag-compete. Kasi nung time nila Rabia talagang umariba si Bella eh. Si Bella yung favorite ko noon 2020 as in Bella ako. Sa GC nga namin ako si Bella eh. Patch magtanong, ayaw niyo ba talaga pagpahingahin si Attorney Patch? Attorney talaga. Ayaw niya na pagpahingahin si Attorney Patch. Feeling ko napaka-busy niya talaga eh. Tsaka kung ano man yung nakuha niya nung Miss International, parang feeling ko sa akin okay na eh. Bet na bet ko siya nun sa Miss Universe Philippines talagang 2019. Dalawa silang bet ko noon, si Hannah Arnold tsaka siya. Pero hindi talaga nakalaan sa kanya yung Miss Universe Philippines ng time na yun eh. Para sa akin, parang okay na ako dun sa Miss International stint niya. Parang okay na. Adam, Emma Tiglao. Feeling nyo ba sasali si Emma? Feeling ko nga anytime mag-aano to eh. Anytime bubulaga to sa Emma. Dati naisip ko, baka nanonood si Emma, baka nandito. Dati naisip ko, sabi ko, paano sasali si Miss Emma? Nag-umpisa na yung Miss Universe Philippines. So, hindi na siya pwedeng sumali. Tapos ngayon ko naaalala, tapos bila ko naalala, may franchise ang Angeles Pampanga. Bukod yung franchise ng Pampanga, yung buong probinsya ng Pampanga, bukod pa yung franchise ng Angeles Pampanga. Sabi ko, baka si Emma tong Angeles Pampanga. Kaya parang tawa ng tawa lagi sa live, parang ganun. So, abangan natin next year. Ito yung nakakatuwa next year, yung mga nambubulaga eh. Ito na naman tayo sa every week, may mga lalabas na pangalan. Kaya nga, ang saya-saya pag may appointment, kaya nga dating tanggalin yung appointment system. Kasi, ang saya-saya pag may mga ina-appoint. Stacy De Ocampo, Pangasinan. May Miss Universe Philippines Pangasinan pala. Parang pinakilala na yung mga candidate ng Miss Universe Philippines Pangasinan. Hindi ko pa lang siya nababrowse isa-isa. Kasi minsan tinatamad ako mag-browse, ang dami kasi. Tapos babasahin mo pa yung profile. Basta ako pag nakita ko na okay yung height nito, minsan
binabasa ko ng height. Okay yung height ito, yun na. Tsaka pag maganda sa picture. Pero kasi mga picture ngayon, budol eh. Kuya Carl si Emma, ginalaw na daw ang baso. Paano ba ginalaw ni Emma? Si Emma every year naman yan. Magpo-post, mag-eme, ganyan. Nanonood pala si Emma. No? Isabel de los Santos. Piling ko magpapahinga muna si Ise eh. O parang napagod din yan sa first runner-up stint niya eh. Mr. J, sino daw ang sa Tarlac? Wala pa pong balita sa Tarlac. Wala pong balita, pero may franchise sila kasi last year, supposedly, magpapadala na dapat sila. Pero parang press release nila, next year na lang daw, which is 2025. I mean, dapat ngayon 2024 magpapadala sila. So, 2025, any moment mag-a-appoint din yan. Hindi ko alam kung kukunin ba nila sa kanlahi. Pero dapat sa kanlahi manggagaling yun eh, kasi yung franchise nasa kanlahi. Maureen Robelwitz, wala na po kayong makikitang Maureen Robelwitz, mukhang nagpahinga na rin kasi hanggang ngayon wala namang ingay, ganyan. Vera Dickinson daw ang Tarlac, sana, wish ko din. Kasi masarap din yan makita si Vera Dickinson sa Miss Universe Philippines, makikigulo din. Masarap pag maraming nakikigulo kasi exciting. Although mahirap, parang last edition, mahirap. Yung katina. Parang yung last edition, mahirap siya kasi nga ang dami eh. Ang daming nating pipilian eh. Pero at the same time, masaya siya. Hindi boring yung panonood natin. Kaya nga napuno yung MOA Arena nun eh. Kaya napuno eh. Kasi grabe mga kalibre ng mga kandidata eh. Tapos kahit matagal yung pageant, nagrereklamo tayo na matagal ng pageant, bla bla bla, ilang buwan. Pero masaya naman tayo. Parang inabangan talaga natin siya since February hanggang matapos ng May. Parang kalahating taon ng buhay natin. Nasaya-saya natin no, ng mga buwan na yon, MUPH season. Ramdam mo talaga yung MUPH season. SZN. MUPH season is real. Jezza Villar, bakit hindi? Kung makita natin si Jezza Villar ngayon, makikigulo din siya doon. Masayang-masaya yan. Diana Maki, wala yan. Mukhang wala kayong makikita ng Diana Maki ngayon. Joanna Eden, mukhang wala din. Kasi kung may makikita tayong mga ganyan, sana may ingay na yan. Kasi ang mga girls naman, pag sasali yan, kunyari, sasali ako next year, kahit pa paano, nag-iingay na ako ng konti. May clout na sa name ko. Lalo na kung repeater ako, or kung ano ko. Kung repeater ako, or comebackers, ganyan. Or kung ano man veteranan, that may clout na agad sa pangalan. Thoughts daw kay sabi ni Brilliant thoughts mo kay Miss Pampanga Trans, ibibigay kaya sa kanya yung title. Pwedeng ibigay ng Miss Universe Philippines Pampanga kay Kaylin kasi pag ibinigay sa kanya, malaki talaga yung chance na makapasok ang Pampanga sa semis. Pero ang mahirap na doon kung mananalo ba ng Miss Universe Philippines si Kaylin. Kasi parang 100% sure naman tayo na ibibigay pa rin yan sa mga biological woman. So, nandun lang si Kaylin pag nakaapak siya ng Miss Universe Philippines. Representation. Last edition, na penetrate naman ng Pampanga ng Cyril. So, kayang-kaya nila yan. Mutiada Tool. Sabi ng pagpahingahin na natin si Mutiada. Main Lima, nagpahinga na din yan. Si Charmaine Lima. Oo. Si Samantha Bernardo, pagpahingahin na rin natin, utang na loob. Susan Africa. Dahil naman may naging Susan Africa dito. Amira Sulaiman. Sige, search ko yan mamaya. Amira Sulaiman, Quezon Province. She's the Miss Earth Philippines Air in 2021. So, batch ni... Sino yung Miss Earth Philippines 2021? Basta yun.
What do you think daw kay Iliana, Universe or Grand? Feeling ko kung may sasalihan yan si Yana, Universe. Kay Diva Star na daw bagay na crown international. International talaga. Maria Isabela Galleria. Feeling ko wala tayong makikita Maria Isabela Galleria. Parang nawala na talaga yan ng ng sumali. Okay, Sara Duterte na lang daw. Hannah Ruth Season, wala na po, graduate na rin po yan. Thea Marie Tatlong Hari ng Laguna. Hindi ko siya kilala. Saan galing tong Thea Marie? Galing ba yung Binibining Laguna? Sasha Lacunya daw ang representative ng Tarlac. Sige, search ko yan kung totoo man yan. I mean, kasi iba nagbabanggit lang ng name, pero hindi naman pala mga kontesera. Okay. Batch ni Nila. MEP, batch ni MEP 2021, Destiny Wagner yung nanalo dyan, diba? Jaja, hello, nandito ka ulit. Chantal Ellis Schmidt. Si Chantal ay first runner-up ng Miss Eco. I-relinquish niya yung crown niya mga March, April, May. So parang malabo pa yan si Chantal. Speaking of Miss Eco, Lexi Brooks, next year, kukompete na din. Jean Bilasano from Albay. Si Jean ay may international title. So, i-relinquish siya muna yung title niya next year bago siya makapag-compete. So, mag-overlap yung Miss Universe Philippines at yung reign niya. At ang Miss Universe Philippines Albay ay may franchise. So, kung gusto sumali ni Jean, kailangan mag-compete siya sa Miss Universe Philippines Albay. Nagpapapageant sila eh. Ngayon, may papageant ulit sila eh. Active ang Albay sa Miss Universe Philippines. Sino magandang ilaban kay Amanda Obdam sa Supra? Si Amanda Obdam ay hindi sasali sa Supra. So again, Amanda Obdam, siya na po ang bagong National Director ng Miss Supranational Thailand. So hindi siya lalaban sa Supra, bebe. Okay. Sabi ni Anthony Labian, Thea Marie Tatlong Hari, Santa Rosa, Laguna, official candidate for MUPH Laguna. So, kung may official candidate ang MUPH Laguna, tuloy na tuloy ang Miss Universe Philippines Laguna. So, tuloy na tuloy. Pero kasi ang Miss Universe, ang Laguna, dalawang franchise. Ngayon, ito nga, kung nawawalan tayo ng pag-asa na, or yung ibang mga fanis nawawalan ng pag-asa, kasi nga, may Miss Universe Philippines Laguna. Tapos, paano daw sasali si Yana? Huwag kayong mag-alala kasi nga dalawang franchise ng Laguna. So, kung gusto talaga ng head ng MUPH Laguna na isali si Yana at si Yana ay gusto talagang sumali on 2025, pwedeng ibigay sa kanya yung isang sash. Yung pwedeng sa kanya yung Laguna mismo or yung town nila. Patricia Babista. Ano nang itsura nan ngayon? Bet na bet ko yan noong 2021. Kamukha niya si Leren. Ang problem kasi guys sa ibang mga binabanggit natin, kung ano na itsura ngayon, kung ano ba, baka kasi iba nag-gain talaga ng weight, ganyan. Ang gusto nga natin talaga yung mga batak, diba? So, yun. Sabi ni Ethan Manto, nagpahinga na rin siya. Nagpahinga na si Angelique. Clerk, Dindi daw, si Dindi mukhang babalik siya. Oo, mukhang babalik yan si Dindi. Ganda ni Bat Babista. Talaga ba? Hindi naman kasi ako nakafollow sa IG niya. Sige, hanapin ko mamaya kung ano itsura. Pero again, yung Quezon Province ay magpapapageant ata. Oo, magpapapageant sila. So, itong si Pat, kung gusto niyong bumalik, kailangan niyang sumali ng MUPH Quezon Province. True kaya na may All-Star edition ng Miss U, hindi po yun totoo. Hindi po, pero yung totoo, yung may parang Latina, may reality show sa Latin community. Yun yung tunay. Pero reality show lang naman siya. Hindi naman siya yung Miss Universe Philippines All-Star Kineso. Issue ng MIQPH, hindi ko alam, Jaja. Ano ba yung narinig mo? Ano ba yung narinig mo ngayon, Ja?
Reaction mo sa Miss Planet. So, sabi ni Harley, sabi ni Harley, if ever lang, sinong trans gusto mo lumaban sa MUPH? Si Ravenna, si Fusion, tapos kung kaya pa ni Kevin Balot, si Kevin Balot. Kung ayaw nila yung last na nag-compete sa MIQPH, kasi habaan din. Tapos, sino pa ba? Si Kirk. Si Kirk yung Amazona eh. Di ba si Kirk, Amazona? Yun. Tas bata. Haba ng leeg. Yun. Yung mga wishes na MIQPH kahit sobrang imposible. Kurt back o Kurt? Sorry Kurt Populek. Ano ba yun? Kurt Populek. Yun. Jasmine Di Makulangan daw from Albay. Josh Di Makulangan. Graduate na rin yan eh. Graduate na din yan si Josh. Ano na itsura nito ngayon? Si Josh Di Makulangan ay L2 Kuyo noong 2022. 2022 binibining Pilipinas. O ano, pila ko naalala yun. Kirk Populek. Yun, Kirk Populek. Gusto ko si Tay sa mag-MU. Sige, tingnan natin. Maria Isabela Gabriel ng Sorsogon. Maria Isabela Gabriel. Reynan, si Patch matunog ngayon kasi nga hinahype ng mga fans. Kasi every year naman, may clout talaga or may hype talaga sa pangalan ni Patch kasi nga gawa ng mga pageant fans. Pero ang Patch naman, hindi naman siya nagsasabing sasali siya. Fans lang ang may gawa. Sabi naman ni Gio, April Smith for MGI. Pagpahingahin na natin siya. Utang na loob. Abi, salamat. Mary Bless Aranyo. Hindi ako familiar sa kanya. Ay, familiar yung pangalan pero hindi ko, yung mukha. Hindi ko matandaan. Di ba binibining Pilipinas 2023 yan? Eliana daw ang pinakamaigay, sabi ni Philippines Pageant. Correct, Philippines Pageant. Baka nga talaga kasi sasali, kaya maingay talaga yung pangalan. Minsan hindi na rin dahil, yung pagkaingay ng pangalan ni Eliana ngayon, parang hindi galing sa mga fans. Kasi minsan si Eliana siya talaga nagre-replay sa mga fanis. Nagbibigay talaga siya ng ng motibo eh. Kuya, binasag na ata ni Eliana yung baso. Uy, may bago siyang post ngayon. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Check ko. Tapos nagsabay sila. Sino kayo makakasabay ng mga yan? Exciting ang 2025. Pero base nga sa mga naririnig natin ng 2025 edition nga daw ng MUPH, ay mukhang exciting. Kasi nga, yung iba, alam na nila kung sino may mga balak talagang magpasa ng application next year. Kaya mukha daw siyang magiging exciting. May mga napakinggan ako ng mga sinabi yun eh. Yun. Kaya abangan natin. Kung berdagul daw yung 2024, mas berdagul daw itong 2025. Sir Carl Celiana. Tingin hindi pwede mag-MJ kasi Miss Earth winner siya. First runner-up siya, ayaw ni Papa Nawat. Yun yung sinasabing issue nung iba. Na ang Yana nga daw, syempre, alam naman natin, galing Earth. So, baka nga daw hindi magustuhan ni Santo Papa, ni Papa Nawat. So, yeah. May mga artista daw po nasasali. Narinig ko rin yan, yung mga artistang nagbigay ng motibo na sasali nga daw sila. Pero again, hanggang hindi pa naman nangyayari, hindi natin makakumpirma. Hanggang hindi nangyayari yung mga post sa social media. Kasi di ba, mga post lang naman nila sa social media yung mga confirmation natin na ay sasali pala sa ganyan. James, true ba nasa top 21 si Angelica Lopez? Alam ko top 21 nung parang Fitness Kineso Award. Pero hindi yung mismong top 21 as semis. Joanna Rima Dakuden. Ano na balita dito? Tsaka black si Rima.
Black siya. Although wala namang problema kung black ka. Pero kasi, parang maliit ang chances ngayon manalo ng mga black sa MU. Kasi galing tayo sa black, diba? Dark Horse for repeater, sabi ni Binigwasan. Dark Horse. Depende. Kung si Dark Horse ba performer, kagaya ni Chelsea. Kasi si Chelsea, performer talaga ng MUPH. Talagang nag-shine. Kaya depende. Repeater. Pag sa repeater ay makikita mo may gigil talaga. Hindi na tayo sa repeater. As in, repeater, parang katriyo nag-agree talaga yung gigil. Tia, ganyan. Eh di repeater. Dati di ba sinasabi natin, huwag gigil. Huwag ka masyadong gigil. Ayun yung parang di bang inaano natin. Sinasabi. Masyado ka kasing gigil eh. Ganyan. Pero parang ngayon nga, parang dapat gigil nga yung delegate. Pero parang minsan parang hindi din. Kasi nakita niyo si Kirk. Bumalik ulit tayo kay Kirk. Si Kirk parang isa sa naging reason kung bakit hindi niya masyadong na-penetrate yung competition kasi masyadong gigil. Parang gano'n. Tapos may mga ibang kontesera minsan na parang paggigil na gigil. Mahahalata mong gigil na gigil kaya hindi nag-penetrate. Kaya parang hindi talaga minsan dun din eh. Hindi minsan sa gigil eh. Si Destiny talaga eh. Bet mo ba si Eliana Marie for May next year? Sabi ni Hayo. Opo, bet po. Si Katrina Di Maranan, sabi ni Arnie Falconer, pagpahingahin na natin utang na loob. Paikot-ikot na yan. Paikot-ikot na. Ako na rin nahihilo. Michelle Arceo, sige pwede pa kung gusto niya pa. Tracy Morin Perez, nagpaikot-ikot na rin yan. Kasi kung si Tracy, nag-MUPH na yun ng 2020, nag-Miss World 2021, tapos babalik ulit ng MUPH. So, paikot-ikot na. Parang tama na para sa akin yung Miss World niya. Yan, hello. Kat Legado. Si Kat, oo. Pero sana si Kat, may balik niya yung spark niya or even yung katawan niya talaga ng 2022. Kasi alam niyo naman, nag-gain weight talaga si Kat, diba? Kasi recently, nakita natin siya sa bench fashion show, yung audition, Go See, nag-gain talaga siya ng weight. So, sana maibalik niya yung Latina looking niya ng 2022 as in a nipis. Yun. Elaine Bernales, ito yung kanina ko pang inaalala yung name. Sabi ko, sino ba yung MUPH 2024? Elaine Bernales nga pala yung sasali. Yung pangalan niya. Wala naman balita na sasali siya. Pero parang isang gem din niya ng Albay, no? Kasi tangkad na, 6-footer. Ito-train lang yan eh. Bagets pa rin naman kasi to. Ito-train lang yan. Tapos kailangan niya lang madapa ng paulit-ulit para talagang, alam mo yun, ito-train lang yan eh. Yan, April Smith. Yun nga, marami sa inyo nagbabanggit kay April Smith. Kanina pa. Again, sabi ko kanina parang malabo yung mga black ngayon kasi nga galing tayo sa black. Si April Smith, ngayon kung gusto sumali, pwede namang sumali. Pero, yun nga, parang ang dami rin kasi mga bagets ngayon eh. Parang feeling ko, lumipas na yung time ni April. Pero, galing naman siya sa Miss Kasanggayahan. Batak na batak pa din. So, who knows? Zea Pala, Tarlac Province, MUPH. Galing din tong Kasanggayahan ngayon, di ba, si Zea Pala? Height din, problema kasi kay Zea. Hindi siya ganun katangkaran. Pero ang sexy niya. Masasabi ko kasing Amazona yung babae pag nasa nasa tall side. Di ba gusto nga natin Amazona? Annabelle McDonnell, nagpahinga na rin ata ito eh. Nagpahinga na rin sa Annabelle. May sasalihan yan ngayon na local pageant na malaking premyo. Sa akin okay na. Parang ibigay na muna sa iba. Iliana, asawa ni Won Yung. Iliana, oo nga po,
Paulit na tayo kay Iliana. Kung si Iliana lang talaga, makumpirma lang talaga natin na mag-MU page si Iliana. No? Ang ingay ng candidacy na. Dagundong ang mga pageant panis pag nakumpirma natin na kasali si Iliana. Yun, yung mga yan, Iliana, si Peyton, rambulan sila. Malay mo, biglang umusmong na Amazon na nagtatago sa probinsya. Yun nga po, Manuel, ayun nga yung sabi natin, no? Kaya, tingin-tingin pa tayo, no? For next year. Maliit daw si Iliana. Tama lang, hindi naman yung maliit. Kasi madidistinguish mo yung mga maliliit talaga sa pantay, sa tama lang, kasi Filipino tayo average tayo at sa mga matatangkad talaga. Though maganda talaga makita yung mga 5'10 and up. 5'10 and up. Actually, si Kat 5'10 kasi ayun yung isa talaga sa mga winning factor ni Kat Height talaga kasi 5'10. Pero kasi si Kat may lahi kasi Australiana. Alam niyo naman ang mga Australiana, malalaki talagang babae. Ganyan. Ayun. Ang 5'10 and up sa atin, mahirap makita yan actually. Pure Pinay. Karamihan pag 5'10 and up, may mga lahi. Ayun nga, kagaya sabi ko nga kanina, meron sa MUPH Bohol, si Tyra Goldman. Ayun, kasi nga may lahi. 5'10". Habaan talaga, kaya mukhang ang lakas nun pag nanali yung MUPH Bohol. Iliana 5'8" if I'm not mistaken. Parang 5'7 to 5'8 yata si Yana. Pero maraming best ko na nakita si Yana at nakadaupang palad. Hindi naman siya yung ganun maliit tingnan. Proportionate ba? Tama yung proportion. As in, hindi naman yung, ay, ang liit, hindi ka mapapaganon. Yung tama lang, let's admit that women of color and diversity won't work in MU. Morena at mestiza pa rin ang basis. Sabi ni Ryan Seaman. Women of color and diversity, yung inclusivity, naniniwala ko na parang hindi siya mag-work sa MU. Pero yung woman of color, mag-work siya kung makakita lang talaga ng perfect na babae na woman of color. Pero yung inclusion, yung inclusivity, mukhang hindi talaga. Morena at mestiza, syempre. Trump prototype. Pero sa Trump prototype, may mga woman of color na nanalo 1999, 1998, 2011. So, mag-ano pa rin, mag-penetrate pa rin yung mga yan. I think Patch will be considered greatly. Feeling ko nga pagod na kasi talaga to si ate nyo, Patch. Parang busy siya sa buhay. Tsaka di ba kakasal nga lang nito, kaya nga lalong busy sa buhay. Pag yung mga babae mga bagong kasal, mga busy yan. Kung medyo matalak lang talaga si Budol, no? Hindi si Budol kasi para sa akin hindi face card Maganda, kasi iba yung maganda, iba yung Diyosa, iba yung mga face card na sinasabi, diba? Yun. Face card pa rin, dun pa rin tayo magbangon sa face card. Fusha, Rabe, nagulatin lahat. Hindi pwede, yung gawa ng gender status nila Grand talaga si Budol. Hindi rin guys, face card nga yung Grand, diba? Face card nga kailangan sa Grand Stacey Gabriel, feel ko, sabi ni Gab. Feel ko sasali ulit yan. MJ Lastimosa for MGI. Magkaaway nga yung dalawa, diba? Rufa na lang. Rufa Gutierrez. Rina Meyer. Ito talaga yung isa sa mga perfect. Tatlo sila na mga perfect na mga baguhan kung gusto na lang sumali. Si Rina Meyer, yung Bethany Talbot, tsaka may isa pa. Pero dapat apat sila, si Nikki Demura, kasi si Nikki Demura nauna na sa MGI Atisa Manalo. Bakit hindi? Kung gusto pa ng isa. For you ba malakas si Stacey? Malakas si Stacey. Ang problema, yung ganung hulma niya,
ay mukhang hindi uubra sa mismong MU. Sa MU stage talaga, malakas siya sa national. Kunyari, Miss Universe Philippines. At napatunayan niya yun. Kasi nga, nag-first runner-up siya, di ba? Talagang nilampaso niya yung mga kalaban niya. Kaya malakas siya. Pero pagdating sa international stage, yun na yung mukhang hindi siya uubra. Cindy Obenita, pagpahingahin na lang natin, utang na loob din. Nagpapahinga na yung tao. Tatiano Austria, pwede. Pero parang hindi pang MU eh. Parang pang ibang pageant. Roberto Tamundong, nagpapahinog lang yan. Nagpapahinog-hinog lang yan, pero makikita natin yan sa mga susunod na taon. Hindi next year, pero sa mga susunod na taon. Trisha Martinez, pwede pero magpapatune lang. Malay naman natin no, sa Miss Universe Philippines siya umabra. Kasi 2 beses din niya nag-try sa Binibining Pilipinas pero hanggang second runner-up lang talaga yung kayang ibigay. Yun, sana maisipan niya. Kasi karamihan naman ng galing BBP talagang umaariba pagdating ng MUPH. Tsaka si Trisha Martinez face card. Ito-train lang talaga yun. Tapos tutune ng konti. Tapos ang tangkad nun. Yun yung aalisin lang yung pagkamalamya. Vera Dickinson, yun nga, nabanggit na natin kanina. Tangkadinan. Sabi niya RJ Ilana. Rina Meyer, opo. Vian Shirin. Sino si Vian Shirin? Ayun ba si Miss Calamba City? Karen Lori Mendoza nagpahinga na rin po. Pagod na rin po siya. Parang natapos na din yung mga prime years nila eh. Nung ibang mga girls, parang natapos na rin talaga yung Clyza. Pagpahingahin nyo naman na yung iba. Yung mga Samber. Yung mga Samber. Rashe. Risham. Ako yung napagod eh. Ako yung napagod pag nakikita ko yung mga pangalan eh. Ay, Ashley Subhana matangkad yan, 5 foot 10 inches. Talagang, 5 foot 10 inches tall. Ang ganda nan sa personal. As in, kung gusto niya. Masyado lang maputi. Kasi minsan ang issue natin pag masyado maputi, di ba? Kasi gusto natin morena eh. Nicole Borromeo train lang for MGI actually. Oo. Kasi, ayun, Nicole Borromeo talaga pag sabi yung face card, Nicole Borromeo, ganun. As in, face card talaga, yun nga. Ito-train lang kasi syempre, mahinhin nga si Nicole. Galawang CJ lang ang kailangang pagka-train. Yun na yun. Tapos ang tangka din ni Nicole eh. Ilang beses na rin kami na nagkita, mas malaki pa sa akin. Laking babae. Tapos Josa, effortless. Gumagano'n lang pero naging naging Binibining Pilipinas International kasi nga effortless talaga. What if Gabby Garcia? Guys, height ang problema kay Gabby Garcia. Kaya hindi ko na rin siya ganun inaano. Feeling ko, ina-hype lang ng mga fans. Gabby Garcia, sali ka, ganun. Pero gusto niya ba talaga? Ayun, kung gusto niya, edi go. Ang kailangan natin, Amazona. As in, yung babaeng talagang gigil. At talagang beauty queen ang gusto. Hindi yun dahil hinipe ng mga fans. Perena now. Labo din kasi na eh. Si Faith. Pwede siya sa ibang pageant, pero hindi pang MUPH. Pero sa ibang pageant pwede. Parang Trump era na talaga, pero MUPH iba pa rin ang taste. Hilig sa mga, kasi nga, yung MUPH sa atin, parang pinananalo talaga nila kung sino talaga nag-perform na national level. Pero let's see next year kung ano yung magiging takbo ng nila. Pero parang lahat naman sa mga previous years talagang kung sino yung nag-perform national level, sila talaga yung nananalo eh. From Rabia, si Celeste, si Michelle D, yan si Chelsea. Yun talaga yung pinananalo nila eh. Pero next year, tingnan natin. Yung babaeng Amazona nagmumukhang gigil. Correct.
Yvonne Ortega, Miss Davao yan, di ba? Natandaan ko yung pangalan niya. Miss Davao Kineso. Maraming bubulaga next year, sabi ni Nepti. Paano bulaga? Bulaga, gano'n. Ayan, may mga nababasa akong pangalan pero hindi ko kilala. Search ko pa lang mamaya. Ayan, sinasabi ni Ren Genesis Victoria, Mejia. Miss Grand Pangasinan 2024 daw. Hindi ko siya matandaan pero search ko siya mamaya. Para next live natin, may mga mabanggit ako mga bagong pangalan. Kaya guys, dun talaga nagmamatter yung social media. Kung kontesera ka, bago ka, feeling mo malakas ka, mag-post ka ng mag-post sa social media mo. Malaki ring tulong na na-hype ka ng mga pageant media, na ipopost ka ng mga page. Kasi parang ito si Tyra Goldman. Kaya naman may ingay ng pangalan ni Tyra Goldman kasi pinupost siya ngayon ng mga pages. Ngayon, kung kontesera ka ngayon, yung mga nanonood ka, kontesera ka dyan ngayon sa bayan nyo, kalibitin mo yung mga pageant pages. Yung mga may mga malaking following. Uy, papost naman ako ng picture ko, bla bla bla. Ako kalabitin mo ko. O, post kita sa TikTok. Gawin kita ng content. Mga ganun. Kailangan makipag-friendly ka talaga sa mga may malalaking fandom. Kasi ingi talaga yung pangalan mo. Kagaya nga ni Tyra Goldman, ingi ng pangalan niya ngayon. Kasi siya yung laman ng mga ano ngayon eh. Pageant pages. Sister of CJ Opiaza, nagpapa-ano lang yan, nagpapa-hinog-hinog. Pero talo talaga ang sumali tapos ng laban. Hindi naman tayo sure kay Bethany Talbot, pero pag sumali siya, magbibigay siya ng magandang laban talaga. Sir, may kayo kay Manny Alas. Ang dami nga po nagsasabi. Nakita ko nga siya sa personal para rin ako nananalamin eh. May rumors po na si Janine Gutierrez sasali sa MU page 2025. No-convince daw siya ng tita niya. Ayun nga po yung sinasabi ko, yung ayoko na mga kinumbinsi lang eh. Gusto ko yung girl talaga yung mismong gusto niya. Hindi yung dahil kinumbinsi lang na, uy, sali ka, sige na, malakas ka, sali ka. Kasi girl naman sali. Wala din yung essence. Kaya na lang tayo talaga sa babaeng gustong-gusto nila. Tapos mo kuya kay Angelica Lopez for MGI. Face card nga po ang gusto nila. What, diba? Again, iba yung maganda sa face card, sa Diyosa. Magkakaiba sila. For me lang ha, malakas talaga si Annabelle. Ang lakas ng charisma. Malakas si Annabelle nung time yan ng 2022. Ewan ko lang ngayon. Kasi minsan yung ibang babae, kunyari malakas ng gantong taon. Parang si VVV, ang lakas niya ng 2021. Pero pagbalik niya, nito, alam niyo naman yung inabot, diba? May mga babae talagang malalakas lang during their prime years. Pero yung iba, talagang lumalakas pag bumalik. Kagaya ni MMD. Iba, ewan ko, iba. Yun nga, sabi nga natin, destiny nga kasi. What do you think about Caitlyn Payton? Kung gusto nga ni Caitlyn Payton, kung gusto niya nga, pero magpe-play si BBB. Kung si BBB, kung Philippines siya, mukhang magpe-please naman siya. Ano masasabi mo na hindi prototype ng MU si Eliana? Sino nagsabi? Sino nagsabing hindi prototype ng MU? Actually, ang problema lang naman kay Eliana, kung di ba sinasabi hindi daw prototype ng MU. Ang magiging problem lang kasi kay Eliana, yung masyado siguro maputi. Ayun yung nagiging problema ng iba. Nagmumukha daw Vietnamese sa sobrang puti. Nagiging Miss Vietnam. So, kaya hindi siya bet ng iba. Gusto pa rin ng iba talaga morena. I think as long as halo ang owner, runner-up na pinakamataas na makakuha ng Philippines. Hindi naman. Guys, hindi din. Kasi naalala nyo yung kay Catriona dati, sinabi rin naman natin ng 2018. Hindi pa mananalo ang Philippines kasi kakapanalo lang ng 2015. Pero nanalo rin naman ng 2018. Kaya yung mga ganyang eksena, basta makakita yan ng deserving na delegate, mananalo yan. Basta deserving talaga yung delegate. Kunyari, Catriona na level Catriona pa din. Mananalo yan.
Bakit pag umabot ang MU page natin sa MU, humihina na? Humihina ba? Kasi si Michelle hindi naman humina eh. Siguro hindi lang kasi, paano ba? Humihina ba? Siguro iba lang kasi yung competition dito sa ano eh. Iba lang siguro kasi talaga yung laban pag nasa Pilipinas kasi nga lahat competitive. So pagdating ng girls sa international stage, nag-e-enjoy na lang. Kumbaga ini-enjoy na lang nila, mga hindi na talagang competitive yung mga babae. Alam mo yun, yung di pagdating dito sa Pilipinas, kaya ikaw yung kontesera, nandito ka sa Pinas, grabe palaban ka talaga kasi lahat palaban eh. Tapos mga kapwa mo pa Pinay, lahat kayo palaban. So, pagdating nga sa ibang bansa, nag-e-enjoy na lang yung babae. Kaya siguro minsan napapansin natin na bakit humihina. Kasi nag-e-enjoy na lang sila. Ganun. Parang ako din, kunyari, ganun. Ako na yung representative sa ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, mag-e-enjoy na lang din ako. Parang kung ano mangyari, bahala kayo. Basta ako mag-e-enjoy lang. Mga ganun. Kasi nandun na ako eh. Ako na yung Philippine Sash eh. Wala na akong dapat patunayan. Baliktad kay Michelle D. Iliana doon ako sa kanya kasi Vietnamese beauty. Yun nga po yung nagiging issue ng iba. Tulip, Vietnamese beauty daw. Two Vietnamese. Yun yung nagiging issue ng iba. Pwede. Valid naman din yung issue ng iba na magiging Vietnamese nga. Kaya gusto pa rin nila morena. Pero feeling ko yun na yung susunod nating prototype na papadala dapat kasi galing tayo black eh. O sige, pwede naman oriental morena. Pero parang kakagaling lang natin doon. Si Michelle D kasi oriental na morena, di ba? So, malay mo may mga Indian beauty ngayon. Filipina-Indian. Filipina-Arabic, ganyan. Let's see. Kuya, bakit di po tayo nanalo sa Miss Earth? Utang na loob na. Utang na loob na. Mapag nanalo tayo sa Miss Earth, ibabash na naman yung pageant. Kaya nga, si Iliana hindi yan nanalo ng last year eh. Kasi nga, parang minsan nandun din yung org eh. Parang nag-iisip din sila, sige, papanalo ba natin? Pero baka i-bash naman tayo. Parang ganyan. Minsan, mahirap. Kaya guys, ang hirap pag Philippine-based yung pageant. Kasi kahit ka panapanalo yung girl, minsan di pinapanalo kasi nga baka mabash. Diba, naging 4 na corona, nag-back-to-back pa yung last time. Tapos Philippines, ganyan. Mahirap, kaya nga yung mga nagsasabing bilhin na daw ni Singson ang MU. Huwag niyong pangarapin kasi pag nagpe-place ang girls, tsaka pag nanalo yan, every year yan, laman tayo ng mga bashing na kasi Philippine-based, Philippine org, ganyan. Kaya huwag niyo na pangaraping maun ng Pinoy yung MU. Okay na yung walang kinalaman ng mga Pinoy para pag nagpe-place talagang ramdam na ramdam natin. At syempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.